kasi yung kadalasang ginagamit nila na argumento, gaya ng isang nagpakilalang Katoliko noon na si Alfie Hava, meron din siyang mga argumento, pizza din yung problema nila. Pizza. Pero hindi nila mapatunayan na yung Catholic Church ay tatag ng isang simpleng tao. Yung pizza lang kasi wala silang tinatawag na time reckoning, no, sa kanilang pag-aaral. Take note, dito sa ating unang argumento, nasasabi natin na meron ng Catholic Church sa taong 110, therefore, sa panahon ni Constantino, andyan na yung Catholic Church. Next, Brother Jando. Ngayon, dahil andyan na yung Catholic Church, saan ba sila kumuha ng mga argumento? Dito, na itong Catholic Church established, founded by uh, Emperor Constantine. The claim that Emperor Constantine founded the corrupted visible Catholic Church is an old myth. Myth pala ito. With no evidence to recommend it. Walang ebidensya. No? Walang ebidensya na maaari nilang gamitin na ito talaga yung founder ng Catholic Church ay si Emperor Constantino. Myth, sariling naniwala pala sila sa myth, no? Hindi totoong istorya. The Edict of Milan, ito kasi yung kanilang argumento kung babasahin natin yung mga aklat nila. Ito manong Edict of Milan ay ito yung nagsabi na yung Catholic Church ay maging state religion of Roman Empire. It merely provided for official toleration of Christianity within Roman borders so that the Christian could worship God without being persecuted. Ang kanilang ipinituro kasi na sa panahong umanong ito, yung Catholic Church umanong sa panahong ito ay nag-worship na ng mga worship ng pagano. Ito yung kanilang mga myth, no? Yung kanilang duda na walang ebidensya. Ano ba itong Edict of Milan? Next, Brother Jando, ano ba itong Edict of Milan? Ang Edict of Milan, proclaimed by Roman emperors, especially Constantine and Licinius, bestowed tolerance for Christianity and other religions. Ibig sabihin, para itong sa panahon natin ngayon, sa gobyerno natin ito, itong proclamation ba, magsagawa ng magpalabas ng proclamation number, itong presidente na itong araw na ito ay holiday dahil sa araw na yan, merong okasyon sa pagadian o sa ibang lugar, holiday. So merong proclamation. Ang ginawa dito ni Emperor Constantino, nag-proclaim siya, merong proclamation na meron ng tinotolerate na yung Christianity sa kanyang lugar. Therefore, andyan na yung Christianity dahil meron siyang proclamation na inilabas. Hindi siya nag-proclaim na itatag natin yung Catholic Church na tinutukoy ditong Christianity. Hindi. Ang sinasabi dito, nag-proclaim lang siya na meron ng tinatawag natin na meron ng paraan, pwede na makasamba yung mga Kristiyanong Katoliko sa araw ng linggo, gaya ng ginawa ng mga apostoles. Pero para sa kanila, ang pag-proclaim ay pagtatag. Nako, hindi ganyan. Kapag si Presidente Marcos ay mag-proclaim na holiday, ang December 25 o holiday yung December, yung January 1, merong proclamation number na ilalabas o January 2. Ibig bang sabihin, nag-proclaim siya ang kanyang pag-proclaim, diyan nagsisimula na inamin niya na siya ang may-ari ng Pilipinas. Hindi. Bilang emperor, si Constantino nag-proclaim, naglabas ng proclamation, no, gaya ng isang leader ng isang bansa. So hindi yan proclamation na siya yung nagtatag. Iba yon, iba yung pag-unawa kasi ng ating mga kaibigan. Next, Brother Jando. Ngayon, ano ba itong Edict of Milan? Sa year 313 Common Era, the Edict of Milan makes Christianity the recognized religion in Roman Empire. Na-recognize na sila yung Christianity. We should let both of Christians and all others follow whatever religion they wanted to. Pwede silang magka-follow anumang religion, pero wala kasing ibang religion sa panahon ngayon. So that whatever God there is in heaven may be happy and blessed with us and with all our subjects. Ito yung laman ng proclamation. Wala kang masasabi niyan, wala kang mabasa sa laman ng proclamation niya na ako ang nagtatag nitong simbahang ito. Hindi.
no? Kaya hindi nila mapatunayan yung kanilang argumento dahil from math, ibig sabihin mga kapatid kaibigan, hindi walang katotohanan. Next, Brother Jando. Dito tayo sa mga kasaysayan mga kapatid at mga kaibigan. Dito sa madalas ginagamit na ito dito sa programa, no? World History by Brian, page 138. Bakit nag-proclaim itong si tinatawag natin? Bakit kailangan nang mag-proclaim? Ito yung tanong bakit kailangan niya mag-proclaim sa panahong yaon? The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians, anong Christians ito tinutukoy? Catholic Church would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Kasi yung Catholic Church pala noon, sa panahon pa lang ni Cesar Nero, meron ng pag-uusig, meron ng grabe yung persecution, pinapatay, sinusunog, at pinapakain ng leon ang mga Kristiyanong Katoliko sa panahong yaan. Wala silang, hindi sila binigyan ng pagkataon na exercise yung kanilang paniniwala ng Katoliko. Nang nang naging Katoliko si Constantino, yung naniwala siya kay Kristo dahil sa pangyayari ng kanyang buhay, doon siya nag-proclaim dahil bakit siya kailangang mag-proclaim? Dahil sa panahong yaan, yung Catholic, yung Christian Church na yan, ay hindi sila ni-recognize yung organization na yan. I-recognize lang sila kapag sila ay sasamba sa emperador bilang Diyos. At hindi yan pwedeng gawin ng Catholic sapagkat itong tinatawag natin na official credo ng ating pananampalataya, I believe one God. Isang Diyos, hindi yung I believe the emperor as God. So hindi pwede na gagawin nila yon, kaya kailangang mag-proclaim si Constantino para bigyang linaw na ang mga Kristiyanong ito na Catholic Church ayon sa world history meron ng karapatan na gagawa ng kanilang religious activities. Next, Brother Zando. Ngayon, sunod, dito tayo sa modern times and living past, page 260. Constantine supported Christianity. Sinasabi natin kanina na yung Christianity na ito, sa World History by Brian, sinabi natin kanina, ito yung Catholic. And si Constantino, ayon sa Modern Times and Living Past, page 160, ang sinabi dito, si Constantino sumusuporta sa Christianidad, which is the Catholic Church. The story of his conversion to the Christian belief is one of the most pictures of history. Ibig sabihin, ibig sabihin nito, parang tinatawag natin na mapapansin talaga na ito yung dahilan. Dahil sa kaniyang conversion. Dahil during a war, sabi dito, with the Western rival, Constantine, while marching to battle, professed to have seen cross of the light in the heavens around which appeared inscription in hoc signos vinces. By the sign, you shall conquer. So na-converti pala ito. Paano, ano ba yung ibig sabihin nito? Na siya yung nag-converte? Siya din yung nagtatag? Hindi. No? Kapag sila yung mag-unawa dyan, siya yung tatag, siya yung nag-converte, medyo malabo yan. Ang sinabi dito, sinuportahan niya yung Kristyanidad dahil sa pangyayari ng kanyang buhay. Nanalo siya sa isang digmaan at kalaban niya, no, ang isang kilala at magiting din na emperador sa panahong yaon, mga kapatid at mga kaibigan, at nanalo siya nang makita na itong sign en hoc signo vinces. Next, Brother Zando. Patuloy natin sa naturang aklat pa rin. Constantine is special remembered in the church for his schooling of the first general council. Siya yung naging witness sa Concilio General Council sa taong 325.
sa Nicaea dahil sa kontrobersiya na merong mga ibang pagtuturo ukol sa divinity of Christ. Ano ba yung makukuha natin na argumento dito? Siya yung siya yung naging witness at siya yung andyan sa General Council sa Concilio of Nicaea. Meron ng bishops, meron ng bishops, no? Meron ng bishops diyan. Ibig sabihin, oh, the leading bishops more than 300 in numbers. So meron a number, meron ng bishop. Ibig sabihin, nag-exist na yung simbahan at ipinatawag niya yung mga bishop, mga kapatid at mga kaibigan. So ito yung tunay na history at hindi story, gaya ng sinabi ni Pastor Chris Bacalaris, mga kapatid. At this council was promulgated the Nicene Creed, which is today accepted by nearly all Christian churches in the world or Catholic, no, sa buong simbahan. Next, Brother Zando. Iba pang kasaysayan na magamit natin. Ancient and Medieval History, page 278. Dito sa, na merong color dito. Kung ano yung mabasa natin. He wanted to be a Christian emperor. Yan. And him indeed the imperial dignity obtained, the petitions which is divine providence had detained for it, namely that of being protector of the Church of Jesus Christ. Hindi siya nag-establish. Hindi sinabi diyan siya yung founder, kundi siya yung protector of Church of Jesus Christ. Church of Jesus Christ, which is the Catholic Church. Siya yung protector, hindi founder, hindi establisher, hindi yung nagtatag. Ayon sa kasaysayan, no? Ancient and Medieval History, page 278. Wala kang mabasa sa kasaysayan na siya yung founder, kundi protector, at siya ay naging sakop o kabilang ng ating simbahan, mga kapatid at mga kaibigan. History din yan. No, history din yan. Hindi yan history, no? Ancient and Medieval History, page 278. Siya pala ang protector sa panahong yan ng simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, which is the Catholic Church, ayon sa kasaysayan kanina. Next, Brother Zando. So, malapit na tayo. Medyo hindi niyo na makikita dito. Napakaliit, no? Napakaliit. Pero itong Glorious Grace and Imperial Rome, World Famous Stories and Historic Sittings by Susie Best. Dito, mabasa natin ito kung basahin natin dito, mga kapatid, no? Ang mabasa natin dito, mga kapatid, na ingtong protektahan ni Constantino na Church of Christ, this is the Catholic Church. No, ayon pa rin sa itong nakaklat sa page 116 at 217. Next, Brother Dando. Ayon pa rin sa naturang kasaysayan. Ngayon, si Constantino na sabi nila sa tinatag umano ng naturang emperador, yung Katoliko, meron ng 30 na mga Santo Papa bago pa man tinatawag nating ipinanganak itong si Constantino. Meron ng mga naunang Santo Papa, 30 na Santo Papa bago siya ipinanganak, no? St. Peter, St. Linus, basa mo diyan, St. Anacletus, Clement, at iba pa, napakarami pa, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nag-exist na yan, yung naturang simbahan na yan, kasi andyan ang leader at ang una diyan ay si San Pedro. Yung sinabihan ng ating Panginoon, Apina Amernalak Dakto Kipa, wi alhadi Kipa Ibneliete. Ikaw si Pedro, sa batong ito itatatag ko ang aking simbahan. At sunod-sunod na yan. Next, Brother Jando, sa panahon ni Constantino. Next natin, sino ba yung mga Santo Papa? Sa panahon ni Constantino, si Saint Sylvester o Silvestre the First, siya yung Santo Papa diyan. Pero bago pa ipinanganak si Constantino, andyan na itong 30 na Pope. Yung naging tinatawag natin na emperador siya sa 314 hanggang
335 sa panahong yan, ay ang Santo Papa si Saint Sylvester the First. Ibig sabihin, andyan ang santo na Santo Papang yan ng ating simbahan. Sumalabo yung story ni Chris Bacalaris at talagang nasa tinatawag natin na math lamang, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, next Barjando, dito tayo sa kanilang founder. Women's Almanac, page 405. Kung mabasa natin dyan, dito tayo sa pangalawang paragraph. After her husband's death in 1881, White continued to expand and influence in the church. From 1903 on, she lived near St. Helena, California. Saan siya nakatira? Si Ellen G. White, which is the founder of the Seventh-day Adventist Church, one of the founder. Si Chris Bacalaris, magsabi dyan, membro ra umano. No, membro ra umano. Grabe talaga yung fake news ng taong ito. Membro ra umano. Imbes ang nasa kanilang aklat, founder, sabi niya, membro lang. Hmm? Saan siya nakatira? Si Ellen G. White sa St. Helena, California. Lugar pa lang ay meron ng santo. No? Kung saan nakatira itong si Ellen G. White. Kung ang Iglesia ni Cristo ay itinatag sa Punta Santa Ana, Manila, ito naman itong founder ng Seventh-day Adventist, nakatira pala sa St. Helena, California. Sino ba ito sa St. Helena? Ha? Sino ba ito sa St. Helena? Ito yung ina ni Constantino. No, naging santo ng ating simbahan na kung saan na-recognize ng simbahan ang kanyang pagiging banal at merong lugar na tinatawag na St. Helena, California. Wala ang lugar na Ellen G. White Street. Wala nga. Wala ang lugar wala ang lugar na tinatawag na James White Street. Wala. Mas mabuti pa ito. St. Helena, California. She died there. Doon siya namatay. No? Sa 1915. Dahil nagsuffer siya sa fractured hip. Merong masakit itong yung ano ba ito sa hip, sa likod, no? Medyo masakit na sa katandaan na siguro ito. Pero doon siya namatay sa St. Helena, California. No? St. Helena, California. Sino ba ito si St. Helena? Next part is Dando. Sino ba ito si St. Helena? Si St. Helena, ito naka-highlight. Dito tayo sa naka-highlight, ha? Itong color purple. Helene, who also became Christian in 312. Sabi nila, ang tinatag umano ni Constantino yung Catholic Church, 313. But ang history, 312 pa lang, na-convert na ang ama o ang ina ni Constantino na Saint Helena. Is the patron saint of converts. Siya yung patron saint sa mga nakonverte. She was over 60 at the time of her conversion and was attentive to the needs of poor people, orphans, and those in prison. Mga kapatid, mga kaibigan, dito sa kasaysayan, namatay si Ellen G. White sa lugar na St. Helena sa California. At itong si St. Helena, mga kapatid, ay ina ni tinatawag natin Constantino na inakasuhan nilang founder. Ang ina pala ng inakusahan nilang founder, nauna nang na-convert. Kaya malabo, no? Na siya yung nagtatag sa 313 ay yung ina niya naging bahagi na ng simbahan na kanyang itinatag sa 313. So, problemado yan. At ito si St. Helena ay nakabisita po ng Holy Land at siya po ay nakapagtayo ng mga maraming simbahan, mga sacred sites, including yung mga yung Mount of Olives and Bethlehem. St. Helena often pictured with cross. Yung mga picture ng St. Helena may cross because she spread Christianity, yung ating panampalataya
at hanggang nadiskubrihan na yung cross ng ating Panginoong Hesukristo. At yung fiesta na, August 18, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa The Catholic Faith Handbook for Youth. Ano yung argumento natin dito? Summary natin. Yung summary natin, mga kapatid at mga kaibigan, totoo talagang sinabi ng banal na kasulatan, merong fake news. Next, Brother Jando, basahin natin yung sa banal na kasulatan. May paalala na may nangyari ng fake news sa Matthew 28 ito, hindi ito 18 ha. Matthew 28 ito mga kapatid, na yung ang ating Panginoon ay nawala sa libingan. Habang nawala sa libingan ating Panginoon, yung mga nagparatang na hindi nabuhay yung Panginoon, merong fake news, no? Sinuhulan nila yung mga sundalo, sinasabi nila na sabihin niyo na habang natulog kayo, dumating yung mga alagad ni Jesus at tinakaw nila yung bangkay. Hanggang ngayon, maraming naniwala diyan na fake news na yan, no? Dahil meron na palang mga naunang gumagawa ng fake news. At until now, mga kapatid at mga kaibigan, meron pa rin. Meron pa rin mga gumagawa. At ang problema lang ay naging subject nila sa fake news nila yung simbahang Katoliko na tatag ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng apostol, no? Sinabi ni Apostol Pablo, no? May magandang sabi si Apostol Pablo sa ating panahon ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Everyone who knows what is the right thing to do and doesn't do it, it commits a sin. Sa hindi ko na sali dito, nasa James chapter 4 verse 17. Basahin natin diyan, mga kapatid at mga kaibigan. James chapter 4 verse 17. If anyone, alam niya, no? Kung alam niya, if anyone who knows what is the right, ano yung tama at ano yung tamang gawin, at hindi niya ginagawa, siya ay nagkasala. Kaya bilang mga Katoliko, kung alam natin yung katotohanan, magkakasala tayo kung hindi natin isasagot o sasagutin itong mga fake news nila. Ayon kay San Pablo, ayon kay St. James, sorry, no? St. James sa 4:17, mga kapatid at mga kaibigan, at kay Santiago, no? Ayon kay Santiago. So dito, sinabi ng ating mga kasaysayang binasa na mali talaga. So mahirap ng paniwalaan yung taong nasasanay na sa mali. Baka naman, yung simbahan talaga nila, requirements talaga nila na dapat marunong kang magsinungaling. Sa tingin ko, yun yung requirements siguro nila. Na bago ka tanghaling pastor, sa naturang simbahan na tatag ni Ellen G. White, dapat marunong kang magsinungaling. No? Yung kriteria siguro nila. Dahil lahat ng kanilang mga sinasabi, kasinungalingan at lalong-lalo na yung mga binabato ng ating simbahan. So trabaho natin na ituwid ito at atin itong ipalaganap ano yung tunay at ano yung kasagutan ayon sa mga ebidensya, hindi sa sarili lamang na pangunawa, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi ng ating Santo Papa, evangelization is the mission of the church, not just of a few, but your in our mission. Mission natin ito. Kung meron mga fake news ngayon sa panampalataya na kumakalat sa social media, salamat na lang tayo, meron tayong programang punto por punto. Panalangin natin, nalalago ito sapagkat trabaho ito para sa Panginoon. Sana ay nakatulong itong munting pag-aaral natin, itong pag-share natin sa gabing ito na pagsagot sa naturang maling turo ng ating mga kaibigan na mula sa ibang panampalataya. Salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay po yung punto por punto. God bless us all. Back to you, Brother Jando. Hindi kita narinig, Brother Jando. Ayan, ayan, narinig na ako. Okay, so atin na pong simulan yung ating tanungan portion. Atin munang unahin itong si Edward Aunso. Edward Aunso, good evening. Bro Edward Aunso. Ayan.
Wait lang ha. Co-host ba tong JD ko? Co-host naman. Bro, pakiclick yung unmute bro. Edward Wanzo. Brother, nawala siya. Okay, ito tayo kay kay Tiodi Boy. Tiodi Boy, good evening. Evening, Brother Jando. Yes, hello Tiodi Boy. Ah, na may tanong na ako doon sa ni Rian Puentes Oh, na parang naghahamon pang ang mga apostolista ay hindi mga Roman Catholics. Parang panibagong patutsada naman yun. Hirap na nga siyang ayong debate na yun. Tapos parang gumagawa pa ng ibang eksena. Ano yung Brother Jando? Palagay mo? kasi ano siya, style kasi ni Rian Fuentes, sa isang debate, marami ang pag-uusapan. Kaso, hindi ganyan ang estilo ni Padre Darwin Gitgano. Padre Darwin Gitgano, pag may tema, isang idea lang ang pag-uusapan. Kaya si Rian, trying hard siya na ipasok yung ibang idea, gaya ng iba yung Catholic, iba yung Roman Catholic. Pero marami tayong ebidensya na yung Catholic, siyang pinangalan ng Roman Catholic. Yun bro. Tama bro. Saka natuwa talaga ako bro dahil lumaganap na rin yung gumaganap na talaga itong ano na to, itong programa na to kasi yung doon sa Cagayan kay Brother Wendell, ano yung lahat ng tatanong doon, nagsubaybay talaga ng punto por punto. Yung iba kasi diyan tumatahimik lang pero nagkikinig lang yan. So parami ng parami talaga itong ano, yung mga gawain ng Panginoon. So nagpasalamat ako sa pangunguna ni Padre Darwin at sa inyo mga host dyan, Brother Kenneth, sa iyo, si Ate Pilisa, sa lahat ng mga membro ng Punto por Punto, hindi ko na si Brother Wendell, Brother Tata, Brother John Ray, Brother Angel, patuloy lang po tayo magserbisyo sa Panginoon at marami pong matutunan sa mga Katolikong gusto pang matuto. Yun lang po bro, salamat ako sa inyo at sa mahal na Panginoon na nagbigay nagbigay liwanag, nagbigay ng katilinuhan sa inyong lahat at pagpalain sana kayo at tayong lahat sa mahal na Panginoon. Yun lang bro Dando. Maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Theody Boy. And then, move na lang tayo ngayon sa next naman, si Bro Rex Aguilar. Brother Rex Aguilar, good evening. Good evening, peace be with you po sa lahat. Hello, bro. Good evening, bro. Yeah, rinig po ba? Sige, bro. Go ahead, bro. Di ba rinig? Narinig ko, hindi lang klaro. Sige, go ahead. Okay. Explain nga yung CCC 766. Ano yun? Catholic, Catholic Catechism. CCC 766. Okay, bukas muna ako ng si browser. Okay. Yan. Ano yan, bro? CCC 766. 766. Yan. Yeah. Check nga. Okay. Eto. Yeah. The church is born primarily of Christ's total self-giving for our salvation, anticipated in the institution of the Eucharist and fulfilled on the cross. The origin and growth of the church are symbolized by the blood and water which flowed from the open side of the crucified Jesus. For it was from the side of Christ, as he slept the sleep of death upon the cross, that there came forth the wondrous sacrament of the whole church. As Eve was formed from the sleeping Adam's side, so the church was born from the pierced heart of Christ hanging dead on the cross. Ang tanong mo rito, Yan ba yung birthday ng simbahan natin? ha? Yan ba
Ang birthday o Pentecost Day? Yan ba ang birthday ng Ating simbahan. Pentecost o yung time na yan? ang birthday of the church yung day of Pentecost? Ano yung birth yan? Ha? Ano yung birth na nakasulat dyan sa CCC na yan? Ikete ba nakikinig si Brother Angel? Brother Angel, pagkasagot na Brother Angel. Napakalinaw naman bro, no? The church is born primarily. Kaya nga sabi niya, I will build my church sa Mateo 16:18 to 20, bro. No? So primarily, ibig sabihin talagang siyang nag-ano niyan, siya nagplano niyan, siya nagsabi, and then yung talagang exact na pag-ano noon, no? Ang uh, pagsilang no ng iglesia is yung panahon naman ng mga ano na ng mga tinatag na ng mga ng church natin, na simbahan natin, yung Pentecost, dahil unang-una, yun yung pagbaba na kompleto doon. Doon pala na kompleto kasi doon bumababa na ng Espiritu Santo. At pagkatapos doon na sila nangaral, nag-umpisa. No? So primarily, sabi dyan, no, siya talaga nagtatag, kapatid. So, ibig sabihin, no, siya nagtatag talaga niya. And at the same time, yung birth naman, yung naman sinasabi naman na pag-umpisa, no, yung pag-umpisa naman ng ano ng banal na espiritu sa Pentecostes, yun ang bilang ng church natin, kapatid, no? Yun ang bilang naman ng pag-umpisa ng iglesia, mismo tinatag naman ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi doon sa ano, I will build. Kaya diyan tingnan mo, basahin mo, primarily talaga siya, no? Siya ang total, siya mismo ang total because of the total self-giving for our salvations. So primarily siya talaga nagtatag, kapatid. Kaya kahit saan mong makikita sa history, di ba, founder was Jesus Christ, no? So yun. At kailan talaga nag-umpisa yung ano niya. Wala namang kumbaga sa halimbawa sa buntis, no, 'di ba? So nandun na yung bata. Nandun na yung bata sa sinapupunan, pero birthday na ba 'yun? I-consider mo yung mismong nasa loob ng bata, hindi pa, no? So, yung bata nandun sa sinapupunan pa lang, pero papatak yung birth date nun, yung mismong pagsilang pa lang niya, 'di ba? Pero nandun na yung bata. That's it. Ganun din ang iglesia. Nandun na si Jesus primarily, no? Pero kailan siya talaga binigyan ng date ng mismong pag-uumpisa niya, no? Doon eksakto sa Pentecost Day, which is na kompleto na yung fulfillment from Old Testament to New Testament, lahat na fulfilled because of the Pentecost Day na pagbaba ng Banal na Espiritu at pag-umpisa ng pagiging matapang nila, total self-giving. Nandun na yung tinatawag na agape love, yung sacrificial love na nila tumatag na, no? Yung pagmamahal din dati. Dati ordinary love pa lang 'yon, no? Yung ano nila eros pa lang. So nung dumating na yung banal na espiritu, kaya yung sabi ko dati, no, nung umpisa medyo half-half pa yung ano nila pag-ibig nila sa Diyos kasi may takot. Pero nung pagbaba ng banal na Espiritu Santo, kumbaga patayan na, nandun na yung lakas ng loob na magpahayag kahit alam nilang delikado at buhay nila yung nakataya. Yun po, kapatid. Bro Rex? Bro Jando? Yes, bro. Si Bro Rex. Hindi na. Nawala yan. Wala. Nandiyan yung Eduardo yata, bro. Edward Anzo. Okay, ating din na si Edward Wanzo. Edward Aunzo. Good evening, bro. Unmute, bro. Edward Aunzo. Good evening. Good evening, bro. Hello, good evening, bro. Narinig. Sige, go ahead, bro. Okay, magandang gabi sa inyo lahat dyan, mga bro. Lalo na sa yung ang diretso na ako sa tanong ko, bro. Sige, go ahead, bro. Go ahead.
Go ahead, bro. Go ahead. Brother Edward, go ahead. Inilibing dito Nagpa-picture lang. ng ano, ng Hello, bro. Oh, wala yung signal niya. Talagang nawala. Oh, yun po si Brother Edward Aunso at ako'y iniwan niya. Ganun ba man, move na lang tayo na lang sa next na lang naman. Okay, ito tayo kay Jeffrey Umbal. Jeffrey Umbal, good evening. Hello bro, good evening sa lahat ng punto por punto. Yes, good evening bro. Go ahead. Naalang ko pangutana lang bro baka nang naara ba si Father Darwin sa iyang parokya sa sunod semana bro? Wala ba siya ingon nga na yung mga appointment na yung mga lakaw sa lain nga mga diocese bro? Alam ko 24 to 30 may lakad siya sa Agusan del Sur yata. So 24 to 30. Oh. Akala ko kasi bro kung nandyan lang siya sa kanyang parokya sa susunod na linggo. Bakit bro? Kasi may plano po kaming bibisita dyan po ba? Pag nagkapira na po kami. Magpapa-deliverance ba kayo? May deliverance naman bro, kaya tulas pa rin Darwin bro. May deliverance lang. Di, yung mga kasamahan ko kasi, ang gusto nila is, yung magpa-deliverance daw sila kay Father Darwin daw mismo. Sa akin lang, okay lang kahit hindi Bakit si bro? Father Darwin. Poses ba sila bro? Hindi naman po bro, pero may mga iniindang karamdaman po sila. Yung mga sasama sa amin. O may iniindang karamdaman. Ano yung karamdaman nila bro? Natural illness o preternatural illness? Hindi ko nga alam bro kung preternatural illness ba yun kasi may mga maintenance naman silang iniinom na mga gamot. Ito kasi yan bro, ang process na dito ganito. May mag-i-interview na case officer, yun ang process, no? Pagkatapos, sila yung magde-determine kung kailangan ba ng pasyente ng exorcist o hindi. Kasi kung kailangan talaga ng exorcist, doon na ipapasa kay Padre Darwin. Pero kung nakikita nila na di naman kailangan, okay lang naman yung deliverance minister, diretso na. Wala nang ano, ah, ang ano na magdi-deliverance, ang case officer na magdi-deliverance, hindi na kailangan din sa exorcist. Pero pag kita nila nga, kailangan ng exorcist, kaya halimbawa, cancer, yung cancer, o kailangan ng exorcist yun. Yung ano, yung sakit na walang findings ng doktor. Ayun, kailangan ng exorcist yun. Barang, kulam, gayuma, kailangan ng exorcist yung mga ganon. Pero kung ano naman, natural illness lang, kaya naman ng case officer, sila yung magdi-deliverance. Ganon yun. So mao ba bro? Nalang ko'y pangutana bro ba kanang every time bitaw nga magrosary mi bro, every time na magro-rosary kami, kanang ang among agbation bro ba is katulgon mi unya kanang sige mi ag panglanghaba unsay sign ana bro? Yung paglanghab na paghikab, ibig sa ang demonyo lumalabas sa katawan ng tao sa pamamagitan ng bibig. It's either through suka, ubo, hikab, langhab. Yun ang paraan na may lumalabas. Ba't kayo inaantok? Kasi hindi mapayag ang demonyo na magrosaryo kayo. Yan palatandaan yan na kaya kayo inaantok kasi ayaw ng demonyo na magrosaryo kayo. Ganyan din mag-isip yung mga sulpot ng mga protestante, ayaw nila na magrosaryo kayo. Kaya ganyan.
Kaya kayo inaantok kasi ang demonyo ang gumagawa ng paraan para antukin kayo, mawala kayo sa focus. Yun nga, bro. Ah, oo nga bro, kasi anytime po na magro-rosary kami ng Holy Rosary for the Blessed Virgin Mary ay talaga pong inaantok po kami at saka ano nang kanang sabi ni Saya pag panglanghab ba. Hmm. Unya mo na nga kanang kada yun na mo na rosaryo bro agay tabo na sa amo ah. Okay. So, meron ka pa tanong? Sunod lang nako nga tanong bro. Kung ugaling mag-organize og deliverance ministry ang among parokya, unsa may mga angay dana nga buhaton kung mag-organize og deliverance ministry bro? Okay, Buddy Romel Palma, pakisagot. Buddy Romel? Nasa si Romel? Brother Romel Palma? Brother Jando. Ha? Ba't na niya si Brother Wendell? Okay, Brother Wendell na lang. Brother Wendell? Ano daw ang mga kailangan gawin para... Ano yan bro? Para? Kanang maka-organize bro ba og deliverance ministry sa parokya kanina na bro? Okay, para maka-organize ang deliverance ministry sa parokya. Brother Wendell? Okay. Ano daw ang dapat gawin para maka-organize ang deliverance ministry sa parokya? Una, dapat merong appointed exorcist sa diocese nila. No? At yung appointed exorcist, hindi lang yon hanggang appointed exorcist lang. Dapat mag-attend din siya sa formation sa UST, formation sa UST, at mag-attend din sa annual gathering. So, una, kailangan merong appointed exorcist. At lahat ng mga sasalang bilang deliverance ministers, dapat meron yung tatlo: proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Kailangan yon. Si Father Chad Referger, kumukuha siya ng miyembro sa kanyang team, yung walang asawa, single. Bakit? Para di ma-retaliate ang buong pamilya at ang mga anak. So, yun ang paraan. Yung ibang mga exorcist sa ibang diocese, nahirapan pa sila sa pagkuha ng mga miyembro nila na deliverance ministers. Actually, yung pagiging deliverance minister, pwede yan sa lahat ng mga pare, pero meron talaga dapat training. At yung sa mga lay, pwede para lang sa pamilya nila. Maliban lang kung sila'y under sa Office of Exorcism na headed by the bishop. No? So, sa mga kapatid natin na meron kasi mga nagmi-message kahit sa kay Dr. Ditching na gusto nila maging deliverance minister. Yun, ulit-ulit ng mga message. Gusto kasi namin maging deliverance minister. Ito ang ipaabot ko din sa kanila. Kung gusto kayong maging deliverance minister, willing ba kayong mag-suffer? Pati na ang buong pamilya niyo. Yun lang. Ano bro? Matapang? Bro. Jeffrey. Okay po. So, salamat po sa magandang... Ang tanong ni Brother Wendell, sa mga gusto mo deliverance ministry, willing ba sila ano yung Brother Wendell? Willing ba sila na? Willing ba silang mag-suffer para sa simbahan kahit na yung buong pamilya nila? Oh, yun. Ano bro? Tapang?
Ah, ewan ko lang sa iilan bro, pero ako willing po ako talaga. Yeah, willing siya, willing Yan. siya. Meron talagang nagsabi sa amin, Rojando, na gustong mga papasok sa deliverance ministry. Willing na willing. Kahit pa ikakamatay umano. Ang sabi ko Mm. naman, iba ang aktwal sa sinasabi. Mm. Iba yung actual. Oh. Okay, so at least alam natin ang pinagkaiba ng actual sa ano lang. So Jeffrey Umbal, meron ka ba ibang tanong? Okay na ba yon? Bro, magandang salamat na lang po sa magandang kasagutan ninyo mula sa aking mga katanungan. Gusto ko lang ipaabot din, Brajando, dahil yung mga kapatid natin kasi akala nila pag deliverance minister okay na. O na, nandito ba si Bro Tata? Si Bro Tata, yung kapatid niya nasagasaan ng motor, nawalan ng isang paningin. Yung kay Dr. Ditching naman na auntie na parang kinikilala niyang ina na baril patay. At alam niyo naman yung pinagdadaanan ko. Oo. At meron talagang retaliation. Yung mga exorcist nga, exorcist nasunog ang bahay. Di ko na lang pangalanan. Ilang exorcist yun, nasunog ang bahay. Sa amin, Hello, radio Bro station Windel. namin. Hello, Radio Bro station Windel. namin nasunog. Yes? Ganun po ba talaga yun? May retaliation po ba na magaganap po? Kapag Natural. sakop ka ng deliverance ministry? Natural. Dahil kahit exorcist nga, dadaan talaga. Isang digmaang espiritual ito. Meron ngang pare na ang resulta dahil sa kanyang pagdi-deliverance, ang resulta, nag-disobedience na sa bishop. At sa kanyang pag-disobedience, umalis at sumali na sa ibang sikta. Dito nga sa amin, Bro Windel, may iilan sa mga member ng healing ministry sa Catholic Charismatic na mahilig sila mag-cast out ng mga evil spirit, mag-healing sa mga may sakit. Yung nangyari po sa kanila, namatay po sila na may mga sakit din. O kaya di basta-basta talaga, no? Dahil sabi ni Father Sikea, nung unang pagkakataon na sumali ako sa gathering sa UST, merong leader ng charismatic na nagsagawa ng healing at nagde-deliverance sa poses. Ang resulta na retaliate siya at ang retaliation cancer. Kaya na-process siya sa Amway, na-process siya pero di natapos dahil naabutan talaga siya sa kamatayan. Okay po, salamat po Brother Windel, at iparating nyo na rin po kay Father Darwins na greetings ko po sa kanya, dahil congratulations po sa kanya dahil sa nanalo siya kagabi sa kanyang debate versus Rian Puentes. Okay, paparating ko yan, bro. At least, Congratulations kay Father Darwin, bro. Kasi panalo po siya. Yeah, kita naman yung pagkapanalo. Yung mga sulpot naman, mga comment ng mga sulpot. Tingnan nyo, inaamin ang pare ninyo. Hindi pala kayo ang nag-compile ng Old. Sino ba nagturo Old Testament? Katoliko nag-compile. Yung Old lang, hindi Katoliko yon. Yung New lang ay Katoliko yon, New lang. Yung Old and New, both, the whole Bible, Katoliko yon. Ano ba naman yan? Natutuwa okay nga na ba ako, yan, Brother Brother Jeffrey Jando. Umbal? Okay na po yun. Natutuwa nga po ako sa sagot ni Pastor Rian Puentes kasi parang may mali. Tinanong pa siya.
Kung hindi si Eusebius, sabi mo kasi, before si Bishop Eusebius, nabuo na ang the whole Bible. Sino ang nag-compile no? Kung hindi si Bishop Eusebius, hindi makasagot si Rayan. Oo. Yun na lang po, Brother Jando, at congratulations kay Father Darwin. Maraming salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Jeffrey Umbal. And then move naman ako ngayon. Atin naman balikan itong si Edward Aunzo. Edward Aunzo, ano yung atin, bro? Salamat bro, nawalan signal ko bro. Salamat. Magandang gabi sa inyo lang dyan lahat bro. Dito na ako sa tanong ko bro. Sige, bro, go ahead. May kinalaman ba bro kung pakiramdam ko dahil tuwing gabi bigla na lang akong parang pagkahiga namin para matulog na, bigla na lang akong parang hinto yung paghinga ko. Tapos mahirap sa pakiramdam. Dahil ba to bro, dahil hindi pa na break ang consecration ng inilibing dito sa bahay? Brother Wendell? Okay, una, may kinalaman ba sa ang kanyang karamdaman dahil sa mga occult? Malaki talaga yon na dahil may mga openings sa buhay nila, sa bahay nila, consecrated ang buong pamilya kung lalo na sa mga occult paraphernalias na inilagay diyan sa bahay. At hindi lang ang paglalagay sa mga occult paraphernalias, sila mismo na gumagamit yan. Kaya kailangan talaga sa case officer, tingnan sa case officer kung gaano kalalim ang contamination ng occultism sa bawat isa sa pamilya at bago sila isasalang sa deliverance, hindi lang bawat isa kundi pati na ang kanilang bahay. Hindi po ba yun, Wendell, mawawala sa palaging pangungumpisal tapos palaging nagsisimba araw-araw? Well, una, kahit pa palagi kang nangungumpisal, kahit pa palagi kang nagsisimba, pag yung inilagay ninyong occult paraphernalia sa bahay ninyo, hindi yon kinuha at sinunog, na natili pa ang inyong kasunduan. Kaya nga si Father si Bishop Marvin Masida, bago niya i-deliverance ang bahay, kailangan talagang hukayin, gibain, sunugin yung mga inilibing. Nakuha na yun bro, nakuha na tapos hindi lang na-break yung consecration. Nakuha na, hindi na-break ang consecration kahit nangungumpisal kayo. Ito ang sabi ni Father Nonet Legaspi. Ang isang kumpisal ay equivalent basta tunay na pangungumpisal, tunay na act of contrition. One confession is equivalent of 100 solemn exorcism. Pero ang tanong, bakit maraming mga occult contaminated na nangungumpisal na pagkatapos di pa nawala? Una, nangungumpisal sila dahil para sa kanila requirement lang yan. Ikalawa, hindi talaga tunay na pinagsisihan ang kasalanan na kanilang kinumpisal. So, yes, bro. May pagkukulang. Hindi talaga tunay pinagsisihan ang kasalanan. Nangumpisa lang dahil para sa kanilang requirement ito. Oo. Yes, bro. At merong kasalanan na nakalimutan nilang ikumpisal. Yun ang sabi ni Father
Nonit Legaspi, kung bakit na merong mga contaminated o kahit possessed na nangumpisal na possessed pa rin dahil sa kakulangan yan. Okay, salamat bro. Pangalawa ko pong tanong bro, pwede ba bro na kung hindi po kasi busy po ang exercise namin dito, pwede po ba kami na lang po ang mag-break ng consecration gamit ang prayer book? Well, kung malalim na talaga ang contamination, kapatid, dapat lapit na kayo sa exorcist. Dahil kung kayo lang ang mag-break, pagkatapos malalim ang contamination, mas lalo pang lalala ang sitwasyon. Kasi bro, ang kapitbahay lang namin ng yung tambalan, yung tambalan. Kung kahit kung ma-break, ma-break kapitbahay ninyo yan, basta nasa proper faith, proper disposition of morality and state of grace, ang moong pamilya ninyo, walang problema yon. Pero kung di natin alam kung gaano na kalalim ang contamination, dahil naalala nyo yung lecture ni Father Sikia, sabi niya kung gaano katagal ang paglapit sa mga albularyo, ganon din katagal ang pagpaalis sa mga demonyong kumakapit sa katawan ng tao. Kasi pag-isip-isip ko bro, kasi dahil Putol-putol. Lagi siya nagre-ritual doon ba? Lagi para hindi mawala yung dito sa nilagay dito. Parang ganun ba? Dahil pag kailangan talaga na ma-break talaga yung consecration na inano niya. Hindi lang ang pag-break sa consecration. Kaya nga, kung meron kayong case officer na sa Office of Exorcism, lapit kayo. Pero kung walang case officer, doon na lang sa exorcist ninyo para ma-assist kayo. Yes bro. Okay, salamat bro. Salamat bro, Wendell. Yun lang po. Dayendo? Okay, okay, thank you sa iyo, Brother Edward Aunzo. Yeah. Oh, balon na, balon. Oh. Ito naman tayo sa sa WhatsApp may tanong dito. Sabi dito, good evening bro from 8695. Ask ko lang bro, po magkaiba ba ang espiritu at kaluluwa? At huhukuman daw tayo sa pagbabalik ng Diyos, hindi daw pagkamatay. Salamat. Pakisagot yon Brother Romel Palma. Diyan si Brother Romel? Wala si Brother Romel. How about, ayun. Brother, pagkasagot si Brother Romel, itong tanong. Ask ko lang po, magkaiba ba ang espiritu at kaluluwa? At huhukuman daw tayo sa pagbabalik ng Diyos, hindi daw pagkamatay. Salamat. Okay. So unang-una po sa espiritu at kaloob magkaiba yung paghuhukom, yung judgment ay sa pagbabalik ng Diyos, una, at hindi po sa pagkamatay. Okay.
basahin po muna natin unang-una, mga kapatid, ang Hebreo 9:27 sapagkat ito po ay nagpapakita po sa atin mga kapatid na tama po ang sabihin natin na after na tayo ay mawala sa mundong ito o mamatay tayo, the separation of body and soul, ay magkakaroon po tayo ng particular judgment. Babasahin po natin yan, Brother Jando. Ito Itinakda. sinasabi, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yan. So, klaro po dyan mga kapatid na itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, yan ay napakaklaro na mayroong tinatawag natin na particular judgment. So, ang sinasabi naman ng muling pagpaparito ng Panginoong Kristo, tama din po yun. Hindi naman po yun nagiging contradiction. Ito pong Hebreo 9:27, nakarefer po ito kapag tayo ay namatay. Yung muling pagpabalik naman ng ating Panginoong Kristo, buhay at patay, ay i-judge po yan mga kapatid. No, yan po ang mababasa natin. Medyo mahaba kasi yan, yung Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Kaya nga, ang sinasabi doon sa talatang yan ay kailangan talaga na hindi lang pananampalataya ang meron tayo, kung dapat meron din tayong good works kasi sinasabi diyan na kailangan magpainom tayo sa mga nauuhaw, magpakain sa nagugutom, magbigay ng damit sa walang damit, bumisita sa mga nagkakasakit at magbisita sa nabilanggo. Ibig sabihin, kailangan tayong gumawa ng kabutihan para sa Judgment Day ay tayo po ay makatanggap ng salvation. At yun po, no? Kaklaruhin po natin yung sinasabi diyan ay mayroong particular judgment. Yes, kasi kapag sinabing walang particular judgment, temporary, particular judgment, I mean, ay magkakamali po na maniniwala tayo na walang judgment after death. Meron po. Kaya sinasabi yan ng Hebrew 9:27 na meron po. Then after that, no, sa general naman po na sa muling pagpaparito o pagbabalik ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 25:31 to 46 ay yan po ay yung tinatawag natin na final judgment or the second coming of our Lord. So, initial kumbaga, no, particular judgment at saka final judgment. Meron po tayo nun. Okay, and then thank you sa iyo, Brother Romel. Meron pa tanong dito from 3741. Brad, ask lang if have chance now, speaking of Encanto, na ako nasuod dati isa ka pamilya from Samal Island, mababait sila but yan nga occult healers. So later on, long years, nagkaanak si Auntie Encanto daw ang amahan sa anak niya. Lumaki ang bata, Auntie din tawag sa mama niya kasi lumaki siya sa tiyuhin eh. Nagka-family ang bata, lalaki, nagkaasawa din ng normal Catholic wife. They have 4 kids now. All ladies, they live life as normal too. Tas nagka-close kami dati kasi neighborhood kami that time later. I need yaya, that was 2010. Yata yon, gikuha na ko si ante to take care of my son. But di tumagal kasi wala may magkasinabot. Baka kun man siya na old, good, so sad. But she was with my son almost 2 years yata. Yon. Nowadays, both mother and son ng Encanto patay na. Questions. Dili ba ko contaminated or ako anak kasi nakapuyo gyud si auntie sa house nako, nagbantay baya sa ako son? Pakisagot mo na yung Brother Wendell. Okay. Yung sinabi na anak ng Encanto, di pa tayo sure kung talagang anak ba talaga yung Encanto o batay lang sa chismis. No? Paano nila na siguro na talagang anak ng Encanto yun? No? Kung merong isang occult practitioner na nakatira sa bahay, malaking posibilidad
na magiging apektado ang bahay. Halimbawa, merong mga kasama nating si FD dito, pero may mga nag-rent kasi sa ibang room na mga estudyante. At may estudyante na may mga occult paraphernalias, lana, oil galing sa albularyo at yung mga di matatablan. So, nabigla na lang sila dahil yung napakalaking aquarium nila sa isda, bigla na lang pumutok, no? Nawasak ang lahat. At grabe ang harassment. So, apektado ba pag may nakatira? Apektado. Dahil may sila si Father Sikia noon na ang katulong sa bahay ay open ang psychic abilities. So dahil open ang psychic abilities, napaka-open talaga, nagtaka na lang yung mga amo nila na doon sa mataas na bahagi sa bahay may mga sign ng maliliit na mga paa, no, na nakatatak. At hindi lang 'yan, nabigla sila dahil yung asawa mismong lalaki, nang lumabas siya, nakita niya na ang ilaw na dapat patay sa loob ng bahay, naka-on ang mga ilaw. Kaya tiningnan nila sa CCTV. Nang tiningnan sa CCTV, nakita na yun mismong among lalaki pala ang tulog ng lakad at inoon niya yung mga ilaw. So, bakit nagaganon? Dahil yung katulong nila ay walking possessed. Apektado sila. Okay, so meron pang follow-up dito. Sabi niya, second, paano ba yan? Pwede ko isali sa prayers for the souls yung mag-ina na yon? Then how ikumpisal ko ba yan? Kasi alam ko, anak daw engkanto by his son. Is normal, human ano ba naman to? Kasimba gani sa Catholic. But mga mungkadista sila. Daghan pamahiin, but then di ko alam kung katong nagpuyo si auntie kauban sa ako son o ginasunod niya ko kasi di raman sa house pod. But ako and my son wala yun mi pamahiin. As in zero kasi pinalaki din ako sa parents ko not involved. Albularyo at pamahiin. So what will I do? I-renounce or i-kumpisal? How? Wendell? Una, yung sinabing dapat bang ipanalangin ang kanilang kaluluwa? Yes, dapat. Yun ang tungkulin natin na nandito pa sa Church of Militant. 2 Macabeo Kapitulo 12, 41, 46 na ipanalangin natin yung mga yumao. Pero, dapat bang ikumpisal niya na mga mungkadista o cult talaga yung mungkadista? At yun ay sa tingin niya anak ng engkanto, di siya pwede mangumpisal sa kasalanan na hindi niya ginawa. Pero pwede niyang maikumpisal kung siya mismo ay naniniwala sa chismis na engkanto talaga yon. Oh, anak ng engkanto. Paano niya na siguro na talagang anak ng engkanto yon? Oh, so, ibig sabihin, may kumakalat na chismis na pinanghalaan
naghinala sila na anak ng engkanto yon. Oh. At pwede niyang ikumpisal kung yung sinabi niya na masama ang ugali, yun ang naramdaman niya sa kanyang ante, pwede niyang ikumpisal dahil parang meron ng sa kanilang relasyon mismo, no? Sa kanilang relasyon mismo. Pero yung kasalanan na sinabi niyang anak ng engkanto, di natin na yan masiguro talaga kung anak ng engkanto. Pero ito lang, may umiikot na chismis na yon ay anak ng engkanto na pinaniwalaan niya. So, pwede ba silang ipanalangin? Pwede. Pwede ding magpamisa para sa kaluluwa nila. Okay. Sabi pa dito, so far that was long years ago, like 2010 yata yon. Wala naman kami natablan sa mga pamahiin nila. Pwede kasi nga wala man po na ako tuloy akong son about mga pamahiin. Wala man may gipang disturb po sa mga tao nga naay mga occult. Ako lang if need makumpisal or renounce. Kasi like his father's family, grabe gyud mahilig patay hope. Palid, oy, patay tawon ang anak 7 months old. Ka-age na ka-age na ko yon, galit pa sa akin kasi di ko mutuo og albularyo yun. Mahilig sila talaga dyan kasi that time nanganak ako talagang kinuha ang aking damit kay paluyahan daw kasi dugay mangko naglabor, but sabi ng albularyo panuhot ra daw, but di ko alam talaga na ganon. Ginawa nila, nalaman ko na lang nakaanak na ako. I'm so mad at them all kasi nga di ko gusto, but butan ako life sa albularyo. Ang tanang ikumpisal ko nag-apel or what to do. But wala man may magdugay pod kasi for 4 years lang ang akong son. We are separated na kaya since then wala na albularyo sa buhay namin. Kasi faith healer ang tatay ni Ante, Brad. Tas di siya nag-asawa talaga kasi sabi daw ng engkanto pag si Ante mag-asawa patayin nila. Namatay lang si Ante, wala talaga asawa. 65 yata or 50s namatay si Ante, but ang anak niya sa engkanto namatay mga 3 years ago lang. Okay, isali ko sila sa aking prayers for the souls kahit saan sila looy pod. No, si Ante mismo nagsabi na engkanto talaga ang anak niya. Te, yung ano mo te, yung keyboard ng ano mo ng cellphone mo, tanggalin mo yung yung ano, yung text prediction para hindi mag-iba. Talaga ang amazing ng anak niya. Oh. So, yung text prediction, yung auto-correction, tanggalin mo lahat yun sa mga ano nyo, sa mga cellphones nyo. Ano na mga Bisaya, mga Tagalog kasi yung mga words na papalitan ng English, hindi ko na maintindihan. Itanggalin niyo yung ano, yung auto-correction, yung auto-capitalization, at saka yung ano, yung text prediction, alisin niyo yun para ano, para hindi mag-iba yung mga words niyo na tinatype. Brajando, Okay, so thank you. So move na tayo ngayon sa Zoom naman tayo kay... Brajando. Yes, Brother Wendell. Yung sinabi niya na kailangan ba ikumpisal, kung naniniwala siya sa albularyo at dumulog sila sa albularyo, yun ang kailangang ikumpisal at kailangan ding i-renounce. Okay. Yun. So yun po ang ano ni doon sa ano sa si 3741. Okay, renounce and kumpisal. Okay, move naman tayo ngayon dito kayo kay Champ Fernandez. Champ Fernandez, good evening. Hello, Brother Champ. Ay, hello, Brother JD. Good evening. Hello. Brothers and sisters in Christ, good evening po. Ano lang, bro, meron lang akong dalawang katanungan. Base ito dun sa mga naging katalakayan ko dun sa mga keyboard warrior.
Maganda rin para yung may mga katalakayan ka kasi na natututo ka din. So regarding ito sa katalakayan ko, maborito kong katalakayan yung mga INC. INM pala. Hindi kasi kasi hindi nila kinikilalang Diyos si Kristo. Kaya INM. So bro, ask ko lang first sa Christology po ni Jesus Christ kasi hindi sila naniniwala na Diyos nga si Kristo. Hindi nga sila naniniwala na niluwal ni Inang Maria ni Kristo na Diyos. So lagi nilang binabanat yung sa Logos. So in-explain ko naman base doon sa mga nabasa ko na research ko. Baka mayroon pa kayo pwedeng i-share, bro. Okay, Brother John Ray, sa'yo yan. Brother John Ray? Ay, John Ray. Ayun, naka-off pala yung mic ko. Anong idagdag i-share, Bro Champ? Anong specific? About sa pagiging Diyos ni Jesucristo. Kasi yun nga. Ano bang napag-usapan niyo? Una kasi parang may post si brother isang SPM na si brother Humphrey, and then may comment siya about sa negative sa Katoliko. So ayun, nag-comment din ako. So that time kasi wala akong ginagawa, so nag-comment, nireplyan ko siya. So tinatanong ko siya about sa malig doktrina nila at lalo na yung pagiging tinatawag nilang anghel si Felix Capelix. INC to kausap mo? INC po. And then verified ko din kasi tinignan ko yung profile, talagang INC naman. And then may mga followers din siya na nagla-like din, puro sa INC din naman. And then ayun, kung question niya regarding sa pagka-Diyos ni Kristo, kasi sa atin itinuturing natin siyang Diyos, dapat ang Diyos Ama lang. So yung although naririnig ko na yung word na logos, and then napa-research ako para at least meron akong maiano sa kanya, pero alam ko naman na hindi ganun kaano yung research ko. Baka meron pa kayong pwedeng i-share regarding po dun sa word na logos, pertaining to pagka Diyos. Word na logos? So, wait lang. What do you mean word na logos? Hindi ko mag-gets. Hindi ko mag-gets, bro. Ano ba? Yung Juan 1:1, Juan 1:14. Di, pina-expound niya, Bro Wendell, kung ano daw yung pwede pang pwede daw yung salita, ano bang nawala yata si Brother Champ? Apo. Ito po yung yun nga, yung 1:1 to 5. Yes, what do you mean by ipadagdag? Yung gusto mong ipadagdag, anong idadagdag namin doon? Yung hindi, baka kasi yung mga research ko baka hindi pa ganun hindi pa kasi ako confident na tama ba yung naisagot ko sa kanya kasi ginamitan ko siya ng mga significance yung regarding ko anong ibig sabihin ng logos, and then may narinig akong atake ng INC na kaya hindi sila naniniwala na yung word is referred sa Christ na physical being talaga. Kaya nga ang pag-uunawa nila sa word na yan, isalita lang eh. At dadagdagan pa nila yan na yan ay thoughts lang ni God the Father. Yes, tama. Yun, bro. Yan ang ano nila dyan kasi nakalimutan ko yung argument niya. Sino ba yun? Isang INC yun na argument niya dyan. Hindi siya yung word na yon is hindi daw ginamitan ng definite article yata, pero yan ba yung kasi ang tanong niya doon ilang definite article ang binabanggit sa John 1:1. So ako din tiningnan ko,
nakita ko naman doon may 3 article, pero mayroon siyang ginamit doon na argument na nakalimutan ko yung word, yung pinaka-argument na hindi yan tumutukoy sa word na noun. Kasi nga, ano ba yun? Nakalimutan ko na yung, basta yan yung pinaka, nila dyan, yung sa definite article. Ngayon, mayroon akong dito, tiningnan ko saan ba yung ko dito? Wait lang Meron kasi akong, ito, Biblical Greek na na, may paliwanag dito ang mga about sa John 1:1 na kahit pa walang definite article, pala sa ng mga scholar sa kanilang pag-aaral diyan, kahit hindi siya gamitan ng definite article, tutukoy pa rin sa noun na na talagang kay Kristo talaga siya tumutukoy, dahil yung yung nalimutan ko yung paliwanag dito. Saglit lang, hanapin ko muna. Ay, ito ba yung sa Greek nga to? Ano ba yung explanation dito sa John 1:1? At habang hinahanap mo, Bro John Ray, isa sa mga ginagamit nila, itong Biblia na salin ni Father Juan Trinidad, no? Ang bagong tipa ng ating mananakop at Panginoong Hesukristo. Mula pa noon, itong footnote na ito ay pinuputol nila, Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Kung ano po ba umano ang logos o verbo dito? Ito po ba ay tumutukoy sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo? Ito ang kanilang babasahin sa footnote. Kahit sa kanilang Pasugo Magazine, ito na. Babasahin nila. At ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. So ano daw umano ang verbo? Batay sa footnote ni Juan Trinidad, isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Iyon, kahit otoridad Katoliko pinatunayan, pero may pinutol sila. May iniwasan sila. Ituloy natin pagbasa. Kung ano po ba ang konteksto? Hanggang diyan lang ba? Ito ang nakasulat. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. O dito pa lang sa kinukot nila, pinutol nila, supalpal na sila. Bro John Ray? Yes, Bro Wendell. Hinahanap ko yung paliwanag dito sa about sa yun, kasi nga yun ayon nga doon sa narinig kong argumento ng INC dyan sa John 1:1 particularly, no, yung word o yung logos na hindi nila pinaniniwala na si Kristo yan, kasi thoughts lang daw yan, gawa nga ng yes, tama. Oo, gawa nga Hindi daw yan nung ang sabi hindi nila. ginamitan ng definite article Oo. yung words na tinutukoy dyan. Yun ang explanation ng INC na narinig ko din. Kasi meron kasi ako ditong biblical, ito. Pinaliwanag dito na kaso lang, ito pala, no, na kahit wala siyang article, saan ba yun? Kahit wala siyang article, tutukoy pa rin siya kay Kristo, kasi yung salitang word is ano siya, di ba? Uri siya ng ano ba tawag doon? Hanapin ko lang sasaglit lang. Hindi ko kasi ito nalagyan ng highlights para maano ko kaagad eh. The article identifies wait lang. Saan na ba yun? The article is the most frequent word in the New Testament. Hindi yan yun. Magandang paliwanag dito.
The article identifies a particular individual, group, or object from another or others, often turning various parts of speech into substantives. Where's the one who has been born? No, hindi to yun. Wait lang, hanapin ko yung paliwanag dito. Ito pala siya. Kasi yung word kasi abstract noun yun eh. Sabi dito, the article is often used with abstract nouns when such nouns would not use the definite article in English. Love, patient, and nawala yung sabi yung nabasa ko dito na sorry nakalimutan ko yung hindi ko na makita yung nabasa ko dito, saan babanda yun. Sige lang, basahin ko muna to uli. Sige bro. So then, sa susunod siguro, explain ko uli yan. Sige, Basta bro. may naano ako dito na pwede na kahit wala siyang abstract na, pwede na kahit wala siyang definite article. Nakalimutan ko yung pinakapaliwanag dito. Meron yan dito, pinaliwanag niyan na, ano bang pinakapaliwanag doon? Nakalimutan ko. Tagal ko na kasing binasa yan, hindi ko na naalala. Pero sige lang, titingnan ko uli yan at babasahin ko uli yun. Yung Sige, bro. particular na question mo, kasi inaral ko yun nung narinig ko yung debate nung mga INC, kaya hindi sila naniniwala dyan na ang logos na yan ay si Kristo kasi hindi daw yung ginamitan ng definite article. Nung binasa ko yung paliwanag ng mga scholar dito, kahit pa pala wala siyang definite article, tutukoy pa rin yun kay Kristo. Nakalimutan ko lang yung explanation niya. About yun dahil nga sa abstract noun yung yung ginamit na term. Pero mayroong specific doon na binanggit in-explain dito sa libro na to na yun ang nakalimutan ko. So, hanapin ko ulit yun para ma-explain ko sa iyo, Bro Champ, no? Okay po. Pero gamitan mo na lang ng bro. Gamitan mo ng salin na tumukoy talaga yung kay Kristo. Halimbawa itong sa Amplified Bible, hindi nila yan hindi nila madideny yung John 1:1 na yan si Christ yan. Kung gamitan mo yan ng version na si Christ talaga yun, no? O halimbawa ito, John 1:1, Amplified Bible. In the beginning, before all time was the Word. Sino yung Word? Yung Word, yan yung logos, di ba? Yes, opo. Yan si Kristo, may close parenthesis. Yeah po. And the Word was with God, and the Word was God Himself. No, the Word, the logos, sabihin mo ting word, logos, was God Himself. Siya ay Diyos. Opo, tama. Di ba? Ang problema dyan, kung sino ang paniniwalaan natin, itong mga to or ang mga scholar talaga. Kaya nga bro. No? Opo. Sa kanila, paano na lang yan? Pang-distort na lang yan sa kung anong nakasulat sa Bible. Hindi naman sila gumagamit kasi ng mga scholar eh. Kasi pinaka-scholar nila dyan si Ventilasyon. Kaya tingnan mo si Ventilasyon. Nung naipit siya sa debate niya sa SDA, ang sabi na lang niya, absent si Tomas. Kasi pinahayag kasi ni Tomas na si Jesus is Lord and God. Di ba? Lord and God. Then nung tinanong siya about sa sinabi ni Tomas, ang anong sagot niya, absent kasi si Tomas eh. Sagot ba yun? Palusot yun, hindi yung sagot. No, bakit ang pagkakilala ni Tomas kay Jesus nung nakita niyang muli, Lord and God? Bakit Bakit? Ang sagot niya, absent kasi siya nung unang nagpakita si Jesus, absent si Tomas. Palusot yun, hindi yun ang tamang sagot. Tama. Di ba? Pero regarding doon sa mo, bro, well, marami namang explanation din sa internet regarding dyan. Makakahanap ka rin. Pero dito sa libro kasi na ito, maganda to,
Yung mga gramatika kasi ang ginano dito eh. Kung paano ginamit yung mga word. O lalo na yung mga ano, tawag dito, yung sa nominative case, yung mga ganon. In-explain bro. ko. Mahilig kung- sila sa ganyan, mga grammar. Pero pag sila yung gagamitan ng mga ganyan, nako, Yun nga, yun nga ang problema. Harap sila, nagkalusot. Yan ngayon yung ano sa mga comments nila, puros ayan, pagdating sa mga grammar, mga noun, Narinig ko lang yan, yung ano, yung hindi nila yung logos nila, hindi yun si Christ kasi nga, ang ano ba explanation? Basta parang hindi daw ginamitan ng definite article. okay po. So yun ang pinakaano nila dyan, yun yung pinaka parang objection nila kaya hindi yun si Kristo. Pero sabi naman dito, kahit hindi pa gamitan ng definite article yan, si Kristo pa rin yan. Yan ang sabi sa libro na ito dito, kahit hindi gamitan ng definite article, tutukoy pa rin yun sa subject na ano na si Kristo. Hindi siya something thoughts lang or plan lang. Okay po. Hindi siya Sige. tutukoy dyan. Next Hanapin ko question lang ako, yung bro. pinaka-explanation na bro, champ. Kalimutan ko Next kasi. question na lang ako, bro. Sige. Kasi nawiwirdoan ako sa tanong na ito eh. Si John the Baptist ba ay anghel o propeta? Si John the Baptist, well, may talata kasi yan, sa John, may talata yan, tinawag siyang anghel. Anong talata yun? Sa John 1:1 ba yun? John 3:1? May talata yan na tinawag siyang anghel sa isang version ng Bible. Pero ganito, yung angel kasi, hindi naman siya tumutukoy sa yung anghel na spiritual angel, no? Kasi, ang meaning kasi ng angel, angelos, sa Greek, meaning kasi messenger. Yan ang sinabi sa kung aaralin natin ng angel, no? Messenger. Matthew 11:10, ata bro. Ha? Matthew 11:10. Matthew 11. Yan. Matthew 11. Basahin natin sa isang version. Yan. Basahin ko sa anong version ba yun? Matthew 11:10. Ito, no? May version to ito. Ayan, yan. May version to na hanapin ko lang yung version. Anong version ba yun na tinawag? KJV ba yun? I send my... Ito dito, ang sinabi dito, messenger, di ba? Yes, messenger. May isang version dito na angel yan. The message yata. He is the prophet of the Malakay, announce you were sending prophet. No, hindi siya nabre. Hanapin ko lang yung angel na, messenger pa rin dito eh. Ano ba yung... May version nito na angel ang nakalagay. Hanapin ko lang NIV. Ano NIV ba? Hindi rin. Nakalimutan ko yung version, New Living Translation or Spending My Messenger. Living Bible yata. Wait lang The Living Bible. Messenger pa rin. Ano bang version yun? May version to na hanapin lang natin yung amplified. Angel ang nakalagay. Meron to angel ang nakalagay. Ano ba to? Bible in Basic English. I send my servant. Wait lang para makita natin yung hinahanap mong angel. CSB. Common messenger pa rin dito eh. Douay Rhymes. Sa Douay Rhymes yata yun. Ayan, ito sa Douay Rhymes. Ayan I send my angel. Di ba? Angel. Sa ibang salin, sa Douay Rhymes pala yung angel at sa KJV, messenger. Yan. Messenger siya sa KJV. So, kung babalikan kasi natin bro, champ, ang salitang angel, no? Sa angelos sa Greek. Meaning, yung hindi yung agad na alam natin na spiritual being, no? Messenger, meaning messenger. Yan yung
literal meaning ng angel. Tawag dito, messenger. Kaya nga si Panginoong Jesucristo na napagmalian yan, no, na ng mga Sabadista na siya si Saint Michael. Kasi malalim na. Pero sige, yun lang muna, bro. Ano, dahil yun sa Matthew 11:10 na pinadala niya ang kanyang mensahero or angel, si John the Baptist. Bro Champ? Nawala si Bro Champ. Nawala yan si Bro Champ, Bro Jando? Hello? Narinig ko ako? Okay, nawala na si Bro Champ. Okay, ako naman piningan ko yung mata ko doon. Baba. Okay, so alas 10 na po ng gabi, alas 10 na po. So kailangan na po natin magpaalam. So salamat po doon sa lahat ng mga nagtanong, nag-usisa, nagsaliksik, nag-aral. Malaking tulong po yan at lalo na kapag ina-apply nyo sa inyong mga katalakayan, na-enjoy ako na pakinggan yung mga ganon. And nakikita ko na talaga nag-aaral kayo at darating ang panahon na wala nang maluloko sa inyo. Okay, so atin ang i-move sa ating pasalamat na lang dito. Ating ibigay muna kay Brother Romel Palma. Brother Romel Palma, ikaw na mauna. Brother Romel? Nako, nauna na matulog yun. Ito na tayo kay Brother Kenneth Bustamante. Brother Kenneth, nako, natulog na nga yun. Ito na tayo kay Brother Junre. Yes, bro. Ako rin kaganina, naantok na rin ako eh. Abang nagsasagot kayo na idlip din ako dito sa kinaupuan ko. No? Kaso kaganina nainis ako kasi biglang nawala yung internet ko, na nahati tuloy yung live ko ngayon. Dalawang live. Part 1 at part 2. Pasensya pala. Kate. Pasensya sa mga kaabag no nanonood kanina. Naputol tayo, no? At na ano tuloy yung mga manonood, no, na nahati. Hindi na nakabalik yung iba. So okay lang, pasensya po, no, bigla pong nawala yung internet ko eh. May problema yung internet ko, matagal na. Pero gayon pa man, pasalamat na lang tayo, no, unang-una sa ating Panginoong Diyos palagi. At sa lahat ng mga kapuntos na nakatutok at nakasubaybay at sumusuporta sa programang ito, maraming salamat din. At sa mga kaabag, no, na palagi pong sumusuporta din sa ating channel, maraming salamat. At lalong-lalo na kay MJ Tumang, yung ating pong moderator na palagi pong nandyan. Maraming salamat, Sister MJ. At sino pa bang dapat pasalamatan? Wala na siguro, no? Yun lang. Maraming salamat. God bless all, Bro Jando. Okay, thank you to you, Brother Junre. At tinamibigay kay Brother Wendell. Brother Wendell. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat. So, sa Baoco, Mountain Province, kita-kita tayo ngayong 25. Sino ba magtatapi? Kailan ba? Di ba, Bro Jando, sa Biyernes pa ako, no? Ngayong darating na Biyernes, nag-request sa akin si Brother John Ray. Ang kining ko muna yung Biyernes kasi si debate? Mark Umbao gusto magipagtalakayan sa akin, si Russia moderator niya. Okay. Pero ang kanyang tema, patutunayan niya ng Roman Catholic Church, tinatag ng referensya. na ano sa akin yan, na ano pala yan si Mark Umbao, di ba nga, kasi nga, mag-debate na sana kami nung nakaraan about dun sa Eucharist. Di ba, bigla akong napanggabi. Tapos sabi ko sa kanya na, next time na lang bro, pag mabalik ako sa pang-umaga kasi hindi ko pwede pang gabi. Nakita ko na
nakipagtalakayan pala siya sa iyo na yun ang ano, yun ang topic. Ayan. Nag-message sa akin kailan daw kami magdi-debate noon kasi ipapakita daw niya na mali yung mga pinagsasabi mo sa kanya. Sabi ko sa kanya, manigas ka kasi wala kang ano kausap, tayo nag-usap sa iba ka nakikipagtalakayan kaya manigas ka diyan o hindi ka na makakaano sa akin. Yun, kaya dami niyang mini-message sa akin. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo, hindi ka na makakadebate sa akin. Ganyan ka pala. Wala kang word of honor. Kaya wala na yan, hindi na yan makakadebate sa akin mo dyan do. At saka, akalain nyo, yung aking mga scientist, dinideny niya, tapos ang kanya pinagagabi, di naman nag-study doon sa pinagstudihan nila. Puro ano lang, puro puro kinapayas ng hibalaan ba? So, yun na nga, ngayong Biyernes yan, gusto niya patunayan na ang Roman Catholic Church ay itinatag ng referensya. Sino pala bukas magta-topic? Bukas bro? Hindi ko Sino alam. magta-topic? Hindi ko alam, pero hindi ko rin alam kung paano titindigan yung tema ni Mark Umbao. Paano kaya ang isang libro nagtayo ng iglesia? Ano kaya mangyari yun? Nagtayo ng iglesia isang libro. At sino naman ang author ng naturang libro na siyang naging reason na ito taga Roman Catholic Church? Ewan ko na lang. Siya na bahala doon. Problema niya na yun. Okay. Sa atin nang ibigay ng mga yun kay Brother John Ray sa pagpapatuloy ng kanyang pasasalamat. Brother John Ray. Tapos na ako nagpasalamat bro. Nag-ano lang ako, nag-confirm kung sino bang kasi ang tapos na pala. Ang ano kasi namin ni Kabornok sa Biyernes ako. Pero yun nga sabi mo kukunin mo yung Biyernes so arborin ko muna, arborin. Arbor ka sa susunod na lang siguro ako. Okay, mas maigi yan para makapag-ano ako sa ibang bagay. Sige Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Junior. Yung namibigay kay Brother Angel naman. Brother Angel from Japan. Tulog na yan. Ay, akala ko. Buhay pa. Nakakain na. So, salamat po sa Diyos. Ayan, nakaraos na naman po tayo at marami naman po tayong natutunan, no? So, yun muli, paalala, no? Paalala ng ating Panginoon Kristo, no? Itong mga ginagawa po natin ito yung mga kayamanan sa langit, no? Sabi nga niya, mag-ipon tayo, kayamanan sa langit. Tanong, marami na ba kayong kayamanan sa langit? No? So, spiritual works of mercy po ito, kaya kailangan yung i-share ito. So, habang sinishare nyo ito, nagpapalaganap kayo ng salita ng Diyos, yun po ay kayamanan na sa langit. Kaya kung marami kayong oras, no, sa pagkikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-rosary, pagsisimba, lahat po yan ay kayamanan sa langit. So, napakaganda po na isipin po natin yun, no? Spiritual works of mercy ito, i-share nyo po ito, no, sa lahat ng mga kakilala nyo. At paalala ng ating ebanghelyo, pabaon po, bago matulog, bago magtrabaho. Ang sabi niya, no, wala tayong magagawa, no, kung walayo tayo sa Diyos. So, at ang lahat ng mga achievement natin, wag natin yung sarili natin, kundi yan ay galing sa Diyos, no, at babalik natin yan sa Diyos. At doon sa ebanghelyo, doon sa unang unang pagbasa sa ebanghelyo naman, paalala, no, sa pangalan ni Jesus, no, marami tayong magagawa. Talagang very powerful ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. So marami po tayong matututunan, marami tayong mapagpapalain at maraming gagaling sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po, naway maraming tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Bro Angel, may idea ka sino ang magta-topic bukas? Kanina, tinignan ko, ikaw ang Biyernes no? Oo Biyernes nga ako Sino bukas, bro? Hindi ko napansin. Yung nakalagay na web, hindi, ayan, tingnan mo dyan sa baby face kayo, ano mo lang. Wala nga, hindi ko nga makita Ibaba mo lang ng ibaba. Pero at least siya rin yata sa Webes. Parang si Papa. Siya rin yata, doon sa Hindi ko makita dito Hindi ko makita yung schedule. Kasi ang alam ko, Biyernes Hindi, kanina tiningnan ko na Ay, ayun. Nakita mo? Sa
Ay, ako nga pala. Ikaw ang bukas. 23 ba bukas? Ay, hindi, 22. 23 pa ako, 22 pa Thursday. lang bukas. 23 bukas, oy. Ha? 23 bukas. Dito tayo ngayon namatay si Constantino. Alam nga pala, ako pala bukas. Yes, Sumar. Si Dens ang Biyernes. Oo nga pala, ako pala bukas. Siya, arbori ko una yung kay Dens. Oo, bro. Ikaw ang mag-arbor kay Bro Dens, hindi kay Bro Junri. Ako, hindi ko pa prepare yung topic ko. Sige lang. Sige, patuloy lang. Sige. So tandaan ninyo ngayong gabing ito, namatay si Constantino. Sino Constantino dyan do? Emperador Constantino, tinapik di ba nyo kanina? Okay, paalam na po sa inyong lahat at babay na po sa inyong lahat.